mga kaibigan, good morning po sa inyo lahat. Pasensya na ho kayo, medyo late ho ang pasok natin. Kaya Lunes na Lunes ay Manic Monday ho agad. So, anyway, ngayong ho, 20 ng Pebrero, ayoko kong sirain yung umaga natin, dahil Lunes nga. May kasabihan ho, pag mga matatanda ho, kasabihan lang, pag medyo nasira daw ho yung Lunes, sira na ho daw yung the whole week. Well, tingnan ho natin. Mamaya ng konti, may gagawin ho tayo mga kaibigan na medyo ito'y kakaiba. So meron ho tayong katandem ho sa mobile booth ng, ito naman ho'y Radyo La Verdad Mobile Booth 1350. Sa labas ho yan, And so, standby lang ho kayo. Sasabihin ho namin sa inyo detalye mamaya ng konti. In the meantime, kami ho'y usual pagdating ho ng Monday, talaga hong piniplay ho namin yung Extreme Bitag segment. Yan ho'y every Monday nung dito ho, kasi thematic. So inaantabayanan lang ho natin as we give the signal para may play ho agad yung Extreme Bitag segment ho natin ngayong umaga. So in the meantime, habang nag-aantabay ho tayo, ay si Nika Alehar, yun hong ating katandem sa radio booth ho, na mobile booth sa Radyo La Verdad para silipin ho yung implementasyon ho ng sinasabi ho ng motorcycle lane dahil ito raw ho ngayon ang sinasabi na pagbibigay ho ng mga penalty at uumpisan ho, magiging mahigpit daw ho yung MMDA. Titingnan ho natin kung makakausap ho natin si chairman ng MMDA dahil nasa field daw. So titingnan ho natin, lahat titingnan ho natin kasi Monday, possible, rainy day on Monday. Ngayong araw, mamayang hapon mga kaibigan, tuloy ho yung impeachment. So inaantabayanan ho na maraming tao rin yan, And over the weekend, kung kayo ho'y nagbabasa ng periodiko at sa periodiko ho kasi nakasulat na yun ho mismong impeachment court na rin. Humihiling ho na kung maaari magkabilang partido si Jay Corona at dyan si President Noy na if at all possible, exercise restraint na wag na hong pangunahan yung impeachment court kasi kung may nagsasalita, yun naman isa, dinedepensahan ng kanyang sarili. Ang problema ho doon sa ating Pangulo, hindi ho makapagpigil. Maganda na ho talaga siguro mag-asawa ng ating presidente, Kasi para mabawas-bawasan ho yung, alam niyo na ho, pag sinasabing tumatanda at medyo yun ho nagiging maiksi na ho yung pasensya. Yun ho sinasabi ng ilan, hindi ko sabi. Ngayon, kung ako kinukumpronta, sinasabi ko lamang kung ano yung totoo. Kaya, kung ito ho'y susundin at sinabi na ho ng depensa, ito ho'y sa panig ng mga defense lawyer ni Renato Corona, na sila ho'y sisikapin nila ay susunod doon ho sa utos ng impeachment court na kung maaari, wag na munang magsalita sa labas. Gagawin daw ho, sisikapin nila susunod. Yung problema ho kay President Noy, sabi niya, karapatan niya raw magsalita. Pero kung titingnan ho natin, kung nasa impeachment court na, wag na ho tayo magsalita. Tulad ho ng ginawa ni President Noy sa La Consolacion College, it seems na parang hindi ho ata siguro tama yung forum doon Estudyante ho na nanunood, for whatever reasons, pinag-uusapan yung impeachment. At saka, di sa bagay na ho yan, para naman nating hindi ho nare-respeto yung impeachment court kung pinangungunahan na ho natin. May mga implikasyon ho yan na ayaw ko nang medyo pahabain pa. Anyway, eto ho, umpisahan na ho natin itong ating segment ho ng una. Ito'y exotic. Ready na ba to? Okay. Ready na raw ho. Itong exotic ho na papalabas ho natin. Okay, go! Sawa. Bagong. Pating at pagi. Ilan lamang sa mga patagong ulam na inihahain sa isang underground restaurant, ang Hinyak Chinese Restaurant sa lungsod ng Pasay. Nabulgar ang sikretong itinatago ng restaurant ito dahil sa kalupitan ng among Chino sa kanyang mga empleyado.
Sumambulat ang balitang ito sa media matapos ang operasyong ginawa ng bitag kasama ang DENR, NBI at City Vet ng Lungsod, Pasay. People's Day sa Bitag Action Center nang dumulog ang 3 sa mga nagrereklamong empleyado. Nagtatrabaho po ako sa Hingyak Restaurant. Bali, Chinese food po siya. May mga exotic food pong mga binibenta po nila, kinakain. In-order po yun ng mga Chinese. Tapos ayun po yung siniserve namin sa mga Chinese pag umorder sila. Tapos yung ahas po, naka-store na po yun sa sa rep po. Bali, pinatay na rin po nila yung yung ahas. Siniserve din nila dun sa sa mga Chinese din. Bawal po sa amin gumamit ng mga cellphone, ng mga camera kasi ayaw nilang maano yung mga tinatago nilang mga kabulukan. Manyak po siyang tanit. Bigla niya rin po akong nalikas sa pisngi po nun. Hinahawak-hawakan niya po ako bigla dito. Sabi ko, boss, wag ganyan, masama yan. Ang hilig niya pong magbanggit ng sogo tayo, sogo. Sabi ko, ayoko, boss. Parang hindi po siya marunong lumispeto sa pagkababae po. Ang problema namin po yung mamaltrato niya sa amin. Mas madalas po talaga yung sinisigawan kami. Wala nga daw po silang pakialam kung hilaw yung pagkain namin or sira na. Nagtiis po ako sa 8 months na yun. Kasi ang akala ko po, pag nagtagal kami doon, maganda po yung ipapakita nila sa amin. Pero hindi naman pala eh. Sa bitag, ang sumbong na kapareho na ito kinakailangan na may matibay na ebidensya. Kaya nagsagawa agad ang bitag ng surveillance sa tulong rin ng mga empleyado. Sa loob ng kusina ng restaurant, matatagpuan ang mga hayop tulad ng soft-shelled turtle, pating at sawa. Bali, sir, ang alam ko, sir, yung mga exotic na nanggagaling po. Bali, in-order po nila yung sa Tagaytay. Farm po yun eh. Pag meron pong nakalagay na, sir, sa aquarium ng mga, yung pating, yung pagong, nalalaman na lang namin na meron ng order nila yun, naalis sila. Kilos prontong inilapit ng bitag ang impormasyon ito sa Department of Environment and Natural Resources, Protected Areas, and Wildlife Bureau or PAWB. Bawal manghuli at para katayin lang at ibenta ng fast food. Unang-una, may animal health issue at animal welfare issue dyan. Dapat safe yung ibebentang karne ng hayop. Dapat yan ay dadaan sa inspeksyon ng ating National Meat Inspection Service ng Department of Agriculture. Maaaring malagay sa panganib din yung kanilang health. Ayon sa DENR PAWB, ang paniniwala ng mga Chinese nationals sa medicinal value ng karne ng mga endangered na hayop ang isa sa dahilan ng pagkaubos ng mga itinuturing protected and endangered species na mga ito. Ang China ay nangungunang bansa sa paniniwala na nakakagamot yung mga buhay ilang o wildlife. Isang operasyon ang agad ikinasa ng DENR PAWB sa pakikipag-ugnayan sa Environmental and Wildlife Protection Division ng National Bureau of Investigation. May violation sila doon sa Republic Act 1247. Yung pagkakatay ng sawa at yung pagluluto nito. Kasi yung collection lang, bawal na yun. Kasama ang City Veterinary Office, agad pinagplanuhan ang isasagawang surprise inspection. Target natin is sa Hingyak Restaurant. Papasok kami ni Manong, sasama ko siya sa loob, tapos order lang tayo ng exotic. Pag nagbigay ng sawa, yun na yung go signal natin. Text-text na lang tayo. Papasok si Dr. Bernasor, City Veterinary Office ng Pasay. Siya yung may authority to inspect. Lahat kaya niyang pabuksan. Isang asset ang pinapasok sa loob ng restaurant. Ito yung upang masiguro na mayroong ibinebentang putahing karne ng endangered animals noong araw na iyon. Sa hudyat ng asset, agad isinagawa ang surprise inspection. Sa loob ng restaurant, bumungad sa mga inspektor at otoridad ang napakaduming kusina. Sumambulat din sa grupo ang mga inaamag at nabubulok na karne sa loob ng freezer.
Sunod ding nadiskubre ang mga karne ng sawa at pagi. Ito, sawa. Ito ang balat ng sawa. Ayan, Dok. Laman at saka balat. Habang isinasagawang inspeksyon, isang nagpakilalang Rina Ong ang humarap sa NBI at DNR. Bago lang po ako dito, hindi ko nga alam, nagtitinda na mga ganun. Ang inarereklamong amo na kinikilalang si William Ong agad umalis sa restaurant ilang minuto bago isinagawang surprise inspection. Sinubukan itong tawagan ng kanyang amo pero imbes na dumating, hindi na ito nagpakita upang harapin ang mga otoridad. Kinumpiska ng mga taga-DNR NCR ang mga nasabat na ebidensya. As soon as possible, ano ko yan sa City Mayor natin na ipapasara at hindi na bibigyan ng panibagong renewal ng business.